Ako si Jorem, isang 22 anyos na estudyante mula Maynila. Tuwing bakasyon, bumibisita ako sa lola ko sa baryo ng Ilaya, isang liblib na lugar sa gubat kung saan walang signal, kakaunti ang tao, at madilim ang kagubatan sa likuran. Tahimik ang lugar, masyado. At sa Ilaya, may isang rule na hindi ko maintindihan nung una. Huwag kang gagalaw pag may kakaibang tunog sa gabi. At huwag kang titingin pag may tumawag sa pangalan mo. Akala ko pamahiin lang. Pero nung sumunod na gabi, nalaman ko kung bakit. Una, ang unang gabi ko sa Ilaya. Habang kumakain kami, napansin kong paulit-ulit ang pagtingin ni Lola sa bintana kahit sarado ang kurtina. "Lola, may inaabangan po ba kayo?" Hindi siya sumagot agad. Tumikim lang. Tahimik ngayon. Hindi sila nagpaparamdam. "Sino po?" Mga 2 segundo siyang natahimik bago sumagot. "Mga taga rito. Mga elemento." Natawa ako. Akala ko joke. Pero bigla siyang tumingin sa akin ng matalim. "Jorem, hindi biro ang sinasabi ko. Huwag kang lalabas kapag lumalim ang gabi." Hindi na ako nagtanong. Pero habang natutulog ako, may narinig akong mahihinang yabag sa labas. Para bang may maliit na nilalang na naglalakad sa lupa. Tup, tup, tup. Sinilip ko sa bintana. Wala naman. Pero nang ipinikit ko ang mata ko, may humawak sa bintana. Mahabang daliri, itim na kuko, at dahang-dahang kumaluskos ang boses. "Jorem." Nanigas ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumingin. At ilang minuto pa, nawala na ang tunog. Ikalawa, ang duwending nakatingin. Kinabukasan, napagdesisyonan kong maglakad-lakad sa likod ng bahay. May maliit na damuhan, tapos sunod na ang kagubatan. Habang naglalakad ako, may nakita akong maliit na bunton ng lupa. Parang bunton. "Tahanan ng duwende," sabi ni Lola na biglang lumitaw sa likod ko. Duwende talaga, Lala. Totoo sila rito. Hindi mo sila nakikita kung ayaw ka pa nilang makita. Hindi ko seryoso tinik. Hanggang sa makita kong may maliit na anino sa gilid ng bunton. Maliit lang. Hanggang tuhod. At stationary. Hindi gumagalaw. Pero nung tumingin ako ng diretso, wala. Kinilabutan ako. "Tandaan mo," sabi ni Lola, "kapag may nakita kang duwende, wag na wag mong titignan ng diretso. At huwag kang babate." Ikatlo, ang diwata sa ilalim ng puno. Gabi na naman. Habang nag-aayos ako ng banig ko, may narinig akong tugtog mula sa labas. Parang himig na gawa ng hangin, malambing, nakakaakit. Lumapit ako sa bintana. Sa ilalim ng punong malapit sa gubat, may babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok. Nakatalikod. Dahan-dahan siyang sumayaw. Swabe. Parang lumulutang. Napakaganda ng galaw niya pero nakaka-hypnotize. Tumayo ako. Parang hinahatak. Pero bago ako makalabas ng bahay, hinila ako ni Lola. "Huwag mong lalapitan yan." Ano po yun?" "Diwata. Hindi lahat mabait. May nagdadala ng kaluluwa papasok ng gubat. Pag sinunod mo ang sayaw, hindi ka na makakabalik." Tumigil ang sayaw. At unti-unting lumingong ang diwata. Pero hindi ko nakita ang mukha dahil biglang hinila ni Lola ang kurtina. "Huwag kang titingin ng diretso sa kanila. Delikado." At sa labas, narinig ko ang mahaba, matinis na tawa.
4. Ang engkantong humihimok. Kinabukasan nagpaalam ang pinsan kong si Nika na pupunta sa ilog. Ako naman gusto kong sumama. Ayaw ni Lola pero pumilit ako. Pagdating namin sa ilog, maliwanag, malamig at maganda ang tubig. Pero may isang bato sa gitna ng ilog na kakaiba. Makinis na makinis, parang basang salamin. Habang naliligo si Nika, may narinig akong boses. Halika rito. Isang lalaki, malalim, malumanay. Jorem, halika. Lumingon ako. May nakatayo sa pampang. Isang lalaking nakaputing damit, pero hindi humahawak sa lupa ang paa. Nakalutang ng konti. Maliwanag dito. Marami kang hindi nakikita. Hindi ko siya kilala, pero malakas ang pakiramdam ko. Hindi siya tao. Jorem! Sigaw ni Nika. Huwag kang lalapit yan! Nang lumingon ako kay Nika saglit, at pagbalik ko ng tingin, wala na ang lalaki. Pero ang mas nakalakatakot, may basang kamay na nakaimprenta sa balikat ko. V. Ang tunay na pinanggalingan. Kinagabihan kinausap ako ni Lola. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Ang Ilaya, hindi baryong pangkaraniwan. Nakapwesto tayo sa pagitan ng daigdig ng tao at ng mga elemento. Sa tuwing may bagong dumarating sa baryo, sinusubok ka nila. Anong sinusubok? Kung mahina ang loob mo, kung madali kang sumunod, kung kaya ka nilang kunin. Kumirot ang dibdib ko. Pwede po ba nilang kunin talaga? Tumanggo siya. Kinuha nila ang tatay mo noon. Nanlagay ang mata ko. Ano? Hindi aksidente ang pagkawala niya. May tumawag sa pangalan niya isang gabi. Sumunod siya. Hindi na siya nakita. Nanlamig ang buong katawan ko. At biglang, tok, tok, tok. May kumakatok sa pinto. Katok na hindi pang tao. Mabigat, mabagal. Tok, tok, tok. Tawa, Jorem. Nanigas kami ni Lola. Huwag kang gagalaw. Bulong niya. Pero yung boses, eksaktong boses ni Papa. Jorem, anak. Kinagat ko ang labi ko. Alam kong hindi siya iyon, pero ang sakit pakinggan. Umabot ang kamay sa ilalim ng pinto. Mahaba, maputla, basa. Buksan mo, anak. Nanginginig ang boses ni Lola. Hindi siya ang papa mo! Hindi siya ang papa mo! Pero ako, gusto kong maniwala. Kaya bago pa ako hatakin ang emosyon ko, biglang bumukas ang ilaw sa loob ng bahay at nawala ang kamay, kasabay ng pagkalma ng hangin. VI. Ang huling gabi. Ilang araw pa, hindi na ako pinakialaman ng mga nilalang. Pero bago ako umalis ng tuluyan sa baryo, kinausap ako ni Lola. Jorem, tandaan mo to. Ho, kung may tumawag sa pangalan mo, kahit saan kang naroroon, siguraduhin mong tao ang tumatawag. Dahil kapag sumagot ka nang nakatalikod ka. Tumingin siya sa pintong matagal nang sarado. Baka hindi tao ang sumagot pabalik. At sa likod ng bahay, mula sa malalim na bahagi ng gubat, may bumulong. Mahina, pero malinaw. Babalik ka, Jorem.